Ayan, hello sa inyo mga halopips. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas. Nandito tayo ngayon sa South Mall. Meron kasi akong ride kaso hindi natuloy. Kasi ang dami kong kailangang asikasuhin ngayong araw. At ayun, natapos ko na. Kaso hindi pa ako nakakain. Anong oras na? Parang alauna na yata. Kaya ito, naisip ko na lang na kumain sa labas at mag-grocery na rin ako eh. Pero syempre ito, yung pupuntahan natin ngayon ay isang po restaurant. Kung di nyo alam yung po, isa siyang, hindi ko alam kung Thailand or Vietnam eh. Actually, nakikita ko siya sa mga social media na masarap daw. Eh ako, mahilig naman ako sa po. Paborito ko yun. Gustong gusto ko yung lasa nun. Yung mga nakakainan ko kasi na po, eh puro nasa mall. So hindi ko alam yung lasa ng authentic na po. Sabi kasi nila, authentic daw yung lasa ng po. Kasi hindi pa ako nakapunta ng Vietnam or Thailand. Kaya yun, gusto ko matikman yung authentic na po. Tsaka mas mura daw siya kumpara sa nasa mall na po. Mabanggit ko lang din pala na eto, medyo nagkaroon tayo ng upgrade sa mga video natin. Kasi simula nung December, nag-start ako mag-post ng ride na gabi, diba? Yung sa Central Park tsaka yung sa Tagaytay. Kasi nag-upgrade na tayo ng camera. Kasi alam nyo na, December 13 month. Yun agad yung binili. Yung video kasi, mga nire-record ko sa ride ko, hindi lang naman siya para sa YouTube talaga. Kasi gusto ko ring mapanood yung mga ride ko, lalo na pag mahigit isang taon na. Natutuwa akong balikan yung mga video na yun. Pero yun nga, yung tungkol dun sa mga videos, hindi ko ina-upload or pinapakita sa inyo lahat. Kasi mahaba talaga yung video. Ayoko mag-upload ng mga tipong 3 oras, 2 oras na video. Kasi sa mga ride ko, mga nasa 70 to 90% nun naka-record. So yung iba kasi wala naman masyadong nangyayari or hindi naman maganda yung paligid o kaya naman nakakahiya. Kumakanta ako o kaya naghaham. Kaya yun, hindi ko sila isinasama sa mga videos. Pero yun, masarap sila mga balik-balikan kasi nga maalala mo yung ride noon, yung mga memories, yung mga tao na nakakwentuhan mo dun. Siyempre pag may tao binublur ko yun, diba? Pero minsan mas nakakausap ko sila, mas nakakabiruan ko sila. And yun, hindi ko na lang pinapakita sa YouTube kasi hindi yun para pagkakitaan sila. So parang ano yun, private moment yun ng kwentuhan, kamustahan. Kaya yun, tanggal sila sa mga video ko. Kasi gusto ko kasi yung ride lang talaga. Pero itong gamit natin ngayon is DJI Osmo Action 6. At yung gamit natin nung nakaraan is yung Osmo Action 3. Madaming yung pinagkaiba niya. Pero kasi ito, yung point of view ko is gumagamit lang. Hindi ako yung tipo na expert sa camera. Pero maganda yung mga... Ano ba to? Big na. Maganda yung mga pinagkaiba niya, yung inangat ng quality ng video sa Osmo Action 6. Kasi isa na doon yung low light. Kasi mas maganda yung kuha sa low light ng Action 6 kumpara sa Action 3. Kitang-kita naman yun sa video. Kasi pagka sa 3, kung napansin nyo yung mga ride ko sa mga Bicol, Baguio, Osmo Action 3 gamit ko doon. Tapos sa madaling araw, yung may kita mo minsan parang nagpi-flicker o parang lumalabo yung mga ilaw. Pero sa Osmo Action 6, na lesson yun. Inaray ko rin siya sa time-lapse. Kaya mas maganda sa low light yung Osmo Action 6 eh. Lalo na kapag kahit umaga yung makulimlim lang, malaking pinagkaiba ng quality ng video, yung linaw, yung details. Iba yung pinagkaiba ng Osmo Action 6 sa 3. Sa time-lapse maganda rin siya, pero gabi ko siya sinubukan. Ano ba to? Okay. Ang hirap pag ganitong maliit na kalsada. Pag may kakaliwa o kakanan, mababulak na yung linya sa likod niya. Pero mabalik tayo. Nakalimutan ko na. Ayun, time-lapse.
Yun, maganda siya sa time-lapse, lalo na kapag gabi na time-lapse. Mas maganda yung Action 6. Sa underwater, hindi ko naman siya na-test. Pero kasi yung mga tinest ko lang naman is yung kung paano ko siya ginagamit. Hindi yung mga kung ano-anong may a-adjust pa na number or kung anong settings. Kasi hindi ako ganun eh. Pipili lang ako ng mga preset ko, tapos yun na yun. Papalit-palit na lang ako habang nasa ride. Ang hassle kaya ng ganun, yung papalit-palit ka ng mga settings. Para sa akin napaka-hassle nun. Mas gusto ko yung mga preset na ginawa ko. Mga basic click-click lang naman yung pag-preset. Hindi siya yung masyadong madetalye na subok-subok. Pero yun, mas maganda talaga yung quality ng Osmo Action 6. Kahit sa portrait, mas maganda yung Osmo Action 6. Kasi sa Osmo Action 3, tinatagilid ko yung camera, tapos hindi ko na masara yung visor dahil doon. Or hindi ko mabuksan kasi naharangan na siya. Pero dito sa Osmo Action 6, hindi mo kailangang itagilid yung camera. As is lang siya. Papalit ka lang ng mode kung portrait or landscape. Kaya para sa akin, base sa paggamit ko, yung practical na gamit ko sa action camera, masasabi ko na sulit itong upgrade na to sa Osmo Action 6. At syempre hindi to sponsored. Ano lang to, short review lang bilang isang gumagamit ng camera. Practical use, yun lang yun. Hindi siya yung detail. Ano mayroon? Ba't ganun? Okay, malapit na tayo. Nandito na tayo banda sa Philinvest sa Alabang, Muntinlupa. Malapit lang siya dito sa Festival Mall. At dito na tayo dadaan para maiwasan ko yung mga traffic light. Ito sample low light nito. Kasi may mga anino na, tapos ito papasok pa sa loob ng parang parking, ilalim ng parking. Yan, ganito yung low light. Ang pangit nito kapag sa Action 3. Pero yung kalsada ganun din, ang pangit. Ay, naku po. Ay! At maliban din pala dyan, meron akong pinaghahandaan para sa mga future rides. Kung sakaling makapunta tayo ng Visayas, yan. Ang pinapractice ko is magsalita ng Bisaya. Bisaya ba yung tawag doon or Cebuano? Hindi ko sure eh. Parang tingin ko kasi yung tao yung Bisaya, tapos Cebuano yung language. Ay, hindi ko sure yun. So, patulong na lang kung ano tawag doon. Kasi kahit yung kaopisina kong Bisaya, tinatanong ko, hindi rin niya alam. Pero ayun, sasanay ako ng mga basic na salita nila, yung mga tipong salita na magagamit ko, yung mga sapat lang para makapag-start ako ng conversation kahit na maiksi lang, para hindi naman yung puro tango-tango, yung mga ganun lang. Alam ko na nakakapag-English yung mga Cebuano or mga Bisaya, parang mas gusto yata nila yung English kaysa makipag-usap ng Tagalog. Kasi na-experience ko yun eh. Hindi nila ako sinasagot. Parang mas komportable sila sa English. Pero ako, hindi ako komportable sa English. At saka maganda na rin na may matutunan ako na bago. Yun nga, yung language nila. Ay, ginagawa. Ngayon na lang ako napadpad banda dito Bawal pa ba akong tumawid? Ano ba to si kuya? Nakastop naman. So yun, medyo may mga ilan-ilan na akong salitang na tututunan sa Bisaya. Pero basic na basic pa rin. Yung mga W questions, yung mga what, when, where. Mga, parang ano yun yung mga unsa, ganon. Kinsa. Yun yung natatandaan ko. Siyempre, hindi ko pa sa ulo yun. Medyo nalilito pa rin ako sa salita nila. O ba't ito biglang pinadaan siya? Bantalang nung ako, tinignan lang ako. So yun, kahit naman hindi ako matuloy dun sa Visayas, maganda pa rin na malaman yun. Kasi lugi di ba? Kasi dito sa Maynila, para English lang tsaka Tagalog. Ako, yun lang yung alam kong language. Sila, meron pa silang Bisaya, di ba? So, tatlo yung alam nila. Meron din akong alam na ibang language. Hindi nga lang pang tao, pang computer. Pero ayun, sana matuto ako nung Bisaya at sana maging fluent ako.
Kasi wala lang, ang dami kasing tao na nagsasalita ng Bisaya. Ano ba naman tong tatawid? Maraming tao na nagsasalita ng Bisaya, di ba? Kaya mas maganda na naiintindihan ko sila. Hindi naman para makichismis sa pinag-uusapan nila, pero para sa akin parang ano siya, nice to have. Dito na ba? Ang pangit naman ng kalsada dito. Alam ko banda dito na yun eh. Yun, ito na nga. Ito. Sa walang parking. Saan ako paparada? Hanap na lang tayo ng parking. Siguro banda dito sa Festival Mall. Walang parking eh. Mahirap na, baka mahuli or mato yung motor. Kaya hindi ako nagpaparada basta-basta sa mga tabi-tabi. Ito, pwede na to. Mag-grocery din naman ako mamaya. Dito tayo sa covered parking. Ito ang Po 90s. Simple lang ang loob, hindi tulad sa mga restaurant sa mall. Napansin ko na pati yung mga nilalagay sa Po, medyo kakaiba para sa akin. Masarap yung Po nila. Parang may kakaibang amoy yung sabaw na lalong nakakadagdag sa lasa. Base sa mga natikman ko, mas nagustuhan ko ito kumpara sa mga Po sa mall. Maliit man yung lugar at hindi fancy, sulit na sulit naman sa lasa at presyo. $259, $359, $459. Ilang oras ba? 3 hours? 2 hours sir and succeeding na po. 2 hours na, hindi na 3 hours. Sir. Wait lang, pwede dito lang sa galit. Okay na po, sige po, thank you. Grabe naman to. 2 hours, tapos ay naku po, 2 hours, 40 pesos, tapos succeeding 20 pesos. Parang ayoko nang bumalik dito sa Festival Mall. Dati 3 hours yun eh. Wala talaga akong barya. So yan mga halapips, medyo na bad trip lang ako sa presyo ng parking kasi kulong ako ng 8 pesos. Kaya ganito na lang, bigla na lang tong mapuputol.